May isang lumang sementeryo sa dulo ng baryo ng San Isidro. Hindi ito makikita mula sa pangunahing kalsada, kailangan mo pang dumaan sa masukal na daan, sa pagitan ng mga punong akasya at balete na tila nagbabantay sa bawat hakbang ng pumapasok. Ayon sa matatanda, ang sementeryong iyon ay isinara na dapat. Pero bakit gabi-gabi, may ilaw pa rin gumagalaw sa loob? Si Marco, isang binatang bagong lipat sa baryo, ay hindi naniniwala sa mga pamahiin. Isa siyang vlogger na mahilig maghanap ng mga abandoned places para sa kanyang content. Nang marinig niya ang kwento tungkol sa sementeryo, agad siyang nangganyo. Mga multo lang yan na gawa-gawa, sabi niya. Perfecto para sa views. Isang gabi ng Biyernes, bandang alas 11, dala ang camera at flashlight, pumasok siya sa sementeryo. Sa unang hakbang pa lang niya sa loob, bumigat ang hangin. Walang kuliglig, walang palaka, parang pinatay ang tunog ng mundo. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga nicho, napansin niyang may mga puntod na sariwa ang lupa, kahit malinaw na dekada na ang tanda ng mga lapida. May isa siyang nakita, isang lapida na walang pangalan. Walang petsa, tanging nakaukit lamang. Huwag mo akong sundan. Napangiti si Marco. Scripted na scripted bulong niya habang kinukuhanan ng video. Pero biglang, tumunog ang camera. Parang may nag-click mag-isa. Pagtingin niya sa screen, may nakatalikod na babae sa likod niya. Nakaitim, mahaba ang buhok, nakatayo mismo sa harap ng isang nicho. Paglingon ni Marco, wala, mas bumilis ang tibok ng puso niya, pero pinilit niyang magpakatatag. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang marating niya ang pinakaloob ng sementeryo, ang bahagi na wala ng bisita kahit araw. Doon niya nakita ang isang lumang caretaker house. Sira-sira, walang bintana, at ang pinto, bahagyang nakabukas. Mula sa loob, may naririnig siyang marahang iyak. Iyak ng babae, hindi sigaw, hindi malakas, parang pagod, parang matagal nang umiiyak. Hello, tawag niya, nanginginig na ang boses. Biglang huminto ang iyak, at sa likod niya, may huminga, mainit ang hininga, malapit sa tenga niya. Hindi ka dapat nandito. Pagharap niya, isang babae ang nakatayo sa harap niya. Putla ang mukha, walang mga mata, itim lang ang butas. At ang paa niya, hindi sumasayad sa lupa. Tumakbo si Marco, hindi na siya lumingon. Pero kahit saan siya dumaan, bumabalik siya sa iisang lugar, ang lapidang walang pangalan. Biglang nagsalita ang multo, ngayon ay nasa harap na niya. Ako ang huling inilibing dito, wika nito. Pero hindi ako namatay. Ipinakita ng multo ang alaala nito sa isipan ni Marco. Noong unang panahon, siya ang anak ng caretaker. Isang dalagang pinagbintangan ng pagnanakaw. Pinatay siya, inilibing ng buhay. Walang pangalan, walang hustisya. Simula noon, siya ang naging bantay ng sementeryo. At lahat ng pumasok ng walang pahintulot. Hindi na raw umuwi. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo ang kamera ni Marco sa may gate ng sementeryo. Walang bakas ng tao. Nang tingnan ang huling video, makikita si Marco, nakatayo sa gitna ng mga puntod. Nakangiti, hindi kumukurap, at sa likod niya, ang babaeng nakaitim. Nakapatong ang kamay sa balikat niya. At bago matapos ang video, maririnig ang bulong. May kasama na ako. Tuwing hating gabi, may mga nakakakita ng isang lalaking may hawak na kamera, naglalakad sa sementeryo. Tahimik, putla, at nakangiti, kaya kung sakaling mapadpad ka sa isang sementeryo na tila may nagbabantay, huwag kang mag-video, huwag kang tatawa, at higit sa lahat, kapag may bumubulong sa likod mo, huwag na huwag kang lilinggan.